kapag nag-start yung series, kapag napanood nyo yung bawat episode, i-approve at i-approve pa rin ninyo. So I think the pressure comes from there po. Pero, syempre, ano rin yun, motivation din yun sa amin that we always wanna do well, we always wanna deliver good stuff. Kasi, inantay nila to eh. So I hope that it's worth the wait. Ayun po. Ayun. Worth the wait naman, as we can see naman sa mga fans, diba? Last question, if you were you were playing Via and Larkin's character, pipiliin niyo rin ba ang career over love? Ako siguro po, personally, ito ang sinasabi ko kasi sinasabi nila, madaming mga similarities with Larkin, like singer, songwriter, gano'n. Pero siguro doon po kami magkakaiba. Doon kami mag-iiba sa bagay na yun. Kasi I think sa mindset ko po ngayon, talagang pipiliin ko ang career over love. Kasi I've been waiting for this, I've been working hard, ginagawa ko lahat para sa pangarap ko, para sa goals ko. So, love can wait para po sa akin. So, yun po yung kaibahan namin ni Arkin, if ever. Para sa akin po, bakit mo kailangan mamili? Kung pwede namang dalawa. I mean, sa akin to ha! Uy! Sa akin to. Like kasi diba, if it's love, it should support you. Kung ang pagmamahal, kailangan yung sinusuportahan ka, yung talagang kasama mo for that, kahit saan ka magpunta, nasa likod mo para suportahan ka, para i-boost ka, para ano ka, kumbaga, to lift you up and to support you and para kayong dalawa, hand in hand kayo sa pag-step nyo sa mga pangarap nyo. Parang gano'n. Ayun po. Thank you po. Thank you. Congratulations again. Thank you po. Thank you. Balancing nga. Why not naman, babe? Hindi, ikaw munang sumagot. Anong pakiramdam? Kasi nakita mo yung ka-love team mo, may ibang kasama na nagpo-promote ng kanta. It's okay to support her on her career. It's not like, it's not gonna destroy what we have at the end of the day. So, I'm just really happy for her now. She's exploring her music more, and I'm really happy for the collab. And I'm just really excited for her. And yeah, it doesn't destroy what we both have at the end of the day. So that's my take on it. Thank you. Aubrey, ano masasabi mo doon? Yeah, katulad po, agree naman ako sinabi niya. Like, sobrang supportive po nila sa akin since day one. Lalo na pagdating sa music ko, kasi ito talaga yung first love ko, yung pagkanta. And yeah, hindi lang niya pinapakita, not just online, but you know, nandyan yung support niya sa akin and kay Day One sa music career namin. So thank you. Aubrey, may follow-up lang ako sa iyo ha. Granting lang, sabay naman ligaw sa iyo si Lance at saka si Day One Lee. Sinong pipiliin mo sa dalawa? Wait, kung if ever lang po, like hypothetical naman. Yes, no? yes. Okay. Kinakabahan. Hindi. Well, see, I don't think na meron kaming chance ni Day One because parang I know him. Like, Napapatango siya sa likod. no, because mas matagal siguro yung friendship na nabuo namin. And I think maybe Lance. Pero, yeah. Mamimili ka lang, anyuhan sa'yo or maayong buntag sa imo? Maayong buntag. Yeah. Thank you po. Okay. Punta muna ako kasi karamihan ng mga tanong kasi nyo is na-launch na. Yung relation basis ko. Wow. Nakakatuwa naman. Marco, kumusta ka na? Kumusta na ang takbo ng puso mo ngayon? Okay naman po. Masayang masaya. Nakikita nyo naman, alagang-alaga ako ng The Boys, oh. Yeah. How are you? I'm good enough.
Yes po. Is there a possibility na muli kayong magkabalikan? Tita, hindi ko na po alam kung ano gagawin ko bukas, so hindi ko talaga, I don't know. Yeah. Let fate decide. I honestly don't know. I'm just enjoying life at the moment. Okay. Ano mo? Oh! Yeah! Come on, guys. Kay Gab naman, syempre si Naya. Gotten really close since the beginning. Syempre, nag-start kami nung we barely have scenes. Now we made like 3 or 4 shows together, and I'm just glad na she's my love team. How are we doing? I'm good. Bakit napapatingin ka sa likod? Ako yung tatanong, nandito kami sa harapan. Yeah, as Gab said, we're very comfortable with each other now, especially compared to when we first met and started working, of course. It's really nice to learn so much about someone throughout doing so many projects together, and I look forward to doing that. Risha, solo flight ka ngayon. Hi, Kumusta naman kayo ni Jet? okay naman, we're still working together for another show naman sa TV5, if I'm allowed to say that. So, ayun, very busy person po ngayon si Jerome. Yes. O iniwan ka dito, no? No, he's working. Oh, he's working. Yes. Okay. Si Derek naman. Derek, hindi pa kasi natatanong si Derek. Derek, I'm here. Nandito ako sa lodge, sa balcony. Derek, how was it like working with this team, considering na ito pa yung parang mga hot love teams ngayon ng Diva? Anim na love teams ng Diva. Putting them together in one show. To be honest, surprised ako na ako ang magde-direct nito, coming from medyo adult comedies, gano'n, ngayon, parang light-hearted na Wattpad story, gano'n. Pero I took it as a challenge kasi hindi lang talaga siya romance, kasi coming of age, siya. And I'm very relatable kasi yung themes niya of dreams and friendship, gano'n. And nung na-meet ko sila and working with them, ako yung parang stranger dito kasi kilala na silang lahat. Ako yung new character sa season na parang ako na parang, and ang gagaling nila na wala na akong masyadong ginawa na okay na yan, parang alam na nila characters nila. So it was so easy working with them na parang na ang natural ng vibe at chemistry nila on set. So I'm very, after isang take, gano'n ako na, ang swerte ko sa cast na to kasi magagaling sila. Promise. Like, I didn't have a chance pa makipag-bonding with them, na makikumuman, sana soon, gano'n. Pero I'm looking forward na outside, na we get to know each other, para mas pero okay kayo, ang gagaling nyo eh. So, parang swerte ako na magagaling na yung mga cast ko. So, parang, it was easy to direct them. So, and si Wilbert, matagal ko na siyang kilala. First film ba? Hindi, second film ko, di ba? So, yung Boy Bastos. So, parang, nakita ko siya growing as an actor. Nung nag-start pa siya, medyo stiff pa, pinapagalitan ko ba siya. Nung over the years na nagtatrabaho kami, nag-grow siya and parang, gumagano nga ako, nag-nuance na si Wilbert, may time na siya. And parang ang comedy, hindi mo maturo eh. So sa kanya, natural, intrinsic, gano'n. And ngayon, with Perry na ni Bea na, alam mo yun, very natural yung chemistry. So parang, I didn't have to do a lot of heavy lifting sa direction. So, I'm very honored and proud na ito yung cast ko. And yun, and ang ganda ng mga backstories nila, ng ibang characters. So, may umabot ako sa isang chapter na parang mas ko yung nuance at nila, pinag-uugutan ng mga characters. Kaya, na-excite ako sa characters dito. So, thank you guys for accepting me.
Okay, lastly, sorry ha. So alam ko sumobra ko sa dalawa. But lastly, of course, para kay Bea at saka kay Dear Wilbert. Finally, dumating na siguro ang pinaka-antay-antay yung launching project na serye. Bea, you've been around for quite some time. Nasa GMA ka pa. Pero parang yung dream mo, dito nagkatotoo, dito nangyari. So, anong pakiramdam? Kayong dalawa. Hi Tita, good afternoon po. I feel really blessed that inaalagaan po tayo ni Viva. And I think hindi lang po ako yung nag-antay dito sa project na to. I think ang mas nag-antay at nag-abang yung supporters po talaga. Simula ng book 1, simula lokal, Kia, LV, Saklay, hanggang Shakira after. Inantay po talaga nila at inabangan nila kasi dito po sa Golden Scenery of Tomorrow, mapapanood kung paano nagsimula yung pagkakaibigan ng lahat. Kung saan nagsimula yung kung bakit ganon ugali ng ganitong character, kung bakit sinabunutan ni Yana si Sam, yung mga ganon. Kung sino yung first kiss ni mga ganon. Pero kumbaga kasi, po siya it's not just a story of the Arkin, it's really a story of the whole Valeria High Squad. So, parang hindi lang po kahit yung mga fans ng The Arkin yung nag-antay, talagang yung fans din ng mga ibang characters kasi this is the start of everything eh. So, ayun, sana magustuhan po nila. And, ako, marami pa po akong pangarap, tita eh. And, syempre, sa tulong po ng Viva, unti-unti po natin tinutupad yun. And, pero I wouldn't say na, okay, this is a dream come true, tapos na. Parang ako, I just keep on dreaming and dreaming and dreaming. Ayun, believe, survive, starstruck. Ayun po. And, pero ayun, nagpapasalamat po tayo sa sobrang grateful at alaga nila Miss Dernick, Boss Val, Boss Vincent, at syempre ni Boss Vic po. Thank you po, tita. Congrats. Wilbert. Yung same tanong, no? Thank you. Inantay, I think talagang the stars aligned sa Golden Scenery of Tomorrow kasi na-chemistry test din ako sa Hero, then na-mention din sa akin yung Sevi na role before, and then nasa iba po yung mga projects ko dati. So parang sinakto talaga na kung kailan kailangan nila ng parking mismo, dun ako napunta sa mga chemistry test, gano'n. And then, yung timing po ng mga bagay-bagay, pati yung character na parang hindi na ako masyadong mahirapan. Ipa-imagine sa mga readers na as Arkin, kasi yung kung ano yung ginagawa ni Arkin in the book, yun natin yung ginagawa ko in real life. And syempre with my love team, na sobrang accurate din talaga sa book, yung values ni Via, hindi yung values ni Bea. I think ito po yung project na to, isa sa mga project na talagang I can say na talagang dream come true for me. Pero I hope after this meron pa, masusundan pa for us. May hirit lang ako ng tanong sa inyong dalawa. On the spot. Girlfriend material ba? Gilbert, para sa iyo to. Girlfriend material ba si Bea para sa iyo? And Bea, is Wilbert boyfriend material? Yeah, si Bea po kasi talaga sobrang maalaga. Parang sa amin po, siya yung sobrang concerned bigla pag may nangyari. Ano nangyari sa ganito? Ano nangyari? Para siya talagang nanay ng hindi, yung ano lang. Parang yung care kasi. So, nag-care ka kasi sa lahat. So, parang ganun siya. And then, masarap siya magluto. Mahilig po kasi kumain. And
sobrang, ano niya, parang white, hindi, girlfriend material. Pag-isipan ko, Dita. Hindi. Opo naman, di ba, maalaga, takes care of you, make sure you're comfortable. Opo naman. Okay, thank you so much and congratulations. Thank you po. Okay, maraming salamat po. We are nearing the end, ladies and gentlemen. Okay, next up, the next question will come from Mark Magadia from Maganda Ba Movie. Hello guys. And congrats sa show nyo. Yung question ko lang sa kina Will and Bea, what separates Golden Scenery of Tomorrow sa other story ng university series for you? Parang may pagmamalaki niya na kakaiba? Yung sa amin po, may specific topic na tinatakil about sa love themes. So yun po ata yung unique talaga sa Golden Scenery Tomorrow. And then sa amin lang po ata yung may high school scene. So mas madami po parang kulitan, fun, or parang nakakatawang mga eksena. Feel ko yun po yung kaibahan ng book namin sa kanila. And in all fairness po kay Guay, yung writer, si Guay Salutes, nung ginawa niya, yung pagkakagawa niya po ng buong university series, kada book, kada series, iba po talaga yung storya. Iba yung issues na tinatackle, iba yung conflict, iba yung hugot ng bawat karakter. So, I wouldn't say na lahat ng story, lahat ng libro magkakapareho. Kasi lahat talaga iba-ibang topic, iba-ibang storyline, iba-ibang mga issues and ano nila. Pero yun nga, dito po sa Golden Scenery of Tomorrow, yun, number one, yung may establish yung high school life. So meron high school, may college, tapos magkakaroon pa ng present. Tapos, more barkada scenes. Kasi I think in the previous books, we weren't able to see that much of the barkada scenes na eh. Aside from the book 1, yung Rain in España. Pero dito, ayun, yung kulitan, yung fun, yung youth, mararamdaman mo talaga yung high school life mo, ganyan. And siguro yung isa pang na it's very relevant, especially here in the Philippines, di ba? Yung mga love team culture, cancel culture, yung mga ganon. Doon matatackle din dito sa librong to. Yes, so. Thank you po. Salamat. Excited na akong mapanood siya. So, good luck guys. Salamat po. Okay, thank you so much. Next up from CJ Says Vlog, we have CJ Buado. Hi guys. Congratulations sa series. So, my only question is that for Bea and Wilmer, so, napansin ko parehas kayong gumawa ng horror movie. Then, may ginawa ba kayong mga horror and now gumagawa kayo ng parang love team rom-com? Para sa akin po, wala naman po masyado. Since yung mga horror projects po namin, movies, gano'n, so wala po masyadong parang didikit talaga yung character sa'yo. So parang dumaan lang po. And then, na-try ko na din po kasi yung mga rom-com. Meron kaming project ni Direct Vic before sa YouTube series, Pure Gold. So, hindi na po siya ganun kabago sa akin. Siguro yung parang adjustment ko po siguro, kasi high school, so yung energy ng high school student, matagal ko na kasi nakalimutan po yun. So kailangan ko siya ibaling yung kulit, tapos yung paawa-awa, gano'n. So yun po yung challenge siguro at adjustment na ginawa ko for this. For the project, parang mag-a-adjust ka naman talaga kasi iba-iba yung requirement na kailangan mong ibigay po eh. Especially pag horror din, di ba? Iba yung itsura, iba yung atake, iba yung boses, ganyan. And iba yung story. So, pero adjustment, hindi naman adjustment. Kasi kung ano yung hinihingi po, yun yung, kumbaga, yun yung ibibigay. Yan po. Thank you po. Okay, thank you so much. And last but not least, we will welcome a question from our TikTok content creator.
Let's listen to Kat Ochoa. Hi po, good afternoon po. Congratulations po with the series po. Ay, hindi ko po. Sa balcony area. Sorry. So yeah, I've been a fan po of the book series since the first book and the last book po. Nabasa ko po yung full series po. So my question is, are you willing to take the risk? Kasi yung story po ni V.I. Arden is about friendship po, about best friends. So are you willing to take the risk between the fine line between friendship and love? Sorry, for willing to take The risk of like, crossing the line between friendship and love po. If you're willing to take the risk of losing the friendship with the sake of love. eh bakit sure ka na malulose mo yung friendship kapag naging love, di ba? Paano kung hindi malose? I mean, kasi kaya mo nga, parang you would want to, to take one step further from the friendship is kasi kilalang-kilala mo na yung isa't isa, kilalang-kilala niyo na yung isa't isa, natanggap mo na yung imperfections niya. Diba? So parang if you're willing to make it na love na, siguro yun yung risk. Siguro yun yung risk na wala naman, parang hindi mo kailangan mag-play safe in a way. Kasi kung mag-play safe ka, magkakaroon ka pa rin naman ng what ifs eh. Magkakaroon ka ng paano kung ganito, paano kung ganyan. Kapag nag-risk ka, at least, wala kang what ifs. Yun nga lang, baka wala ka na ring friend kapag hindi kayo nag-work. Pero yun yung risk na kailangan mong pangatawanan. Kasi it's decision nyo yun pareho eh. Pero kung talagang magkaibigan kayo, I think no matter what, babalik at babalik kayo sa friendship. Maybe not right away, but in God's perfect time, di ba? Thank you. Kung talagang gusto ko po yung tao, love ko talaga yung friend ko, mag-take risk ako kasi kaysa magsisi. Mas pangit siguro sa pili yung magsisisi ka na parang hindi ka na-try, hindi mo inamin sa kanya tapos makikita mo na lang siya may kasama. Diba? So, kung yung friendship na yon may lamat man after, kung may mangyayari man after yung mga bagay-bagay, okay, at least sinubukan mo. Thank you po. Congratulations po. Yes, I agree. It's better to try and may love direct. Okay, yun na yun. Of course. Okay, now I know you guys have not had a chance to watch the teaser, so ito po, we may now play the teaser again for everybody. Okay, here we go, ladies and gentlemen, the official teaser for the golden scenery of tomorrow. Importante. Magkakasama. Tapos may interest ka na ngayon sa pakikipagkaibigan sa iba. Oh, hindi ko mga kaibigan yun. Hindi naman makikipagkaibigan yung mga sa mga tulad ko. Bakit hindi? Di ba nila alam ang perks na maging kaibigan ng isang Aviana Diaz? Tsaka swerte ako kasi nandiyan ka. Pag wala ka, baka di ko din alam anong gagawin ko. Hindi ka ba talaga mabubuhay na hindi ako kasama? Hindi. Kahit anong mangyari, walang magbabago sa atin, ha? Promise? Promise. Huwag mo makakaroon sa ka. Dito lang ako, ha? Sabi mo, di ba walang iwanan?
first kiss ka na ba? Ako? Hindi ko iniisip yun. Ikaw na naman yung first kiss ko. Ako? Alright, October 18, exclusively. Sabay natin panoorin. And before we say goodbye, we will have a group photo. Of course, let's gather our cast here in front, including Derek. Para sa lahat po ng kararating lamang, this is your chance. You may all move closer. Of course, muli maraming salamat po to everybody who showed up today. At sana supportahan natin ang October 18th premiere of Tomorrow. Okay, tingin po tayo sa gitna. Thank you so much now. Okay, thank you so much. You may now proceed backstage. Okay, and that concludes our media conference for Golden City of Tomorrow. Again, don't forget to download an app and subscribe, or you may also stream it via the website on viva1.ph para show ang Golden Scenery of Tomorrow. Again, coming October 18, 2025. Please do catch every episode of Golden Scenery of Tomorrow by subscribing to Viva One for only 99 pesos per month, 269 pesos for 3 months, 499 pesos for 6 months, or 949 pesos per year. This is Happy anniversary to the Journal Group of Publications. Ano yan? Anniversary din nila? Bibigyan na. Ako gagamitin ko pero magta-take out ako. Tara. Nakuha niyo na? Nakuha niyo na? Wala. Anong ginawa mo? Kasi ay mo sir. So like parang pinakahay ko na. Wala kasi